Sa kasaysayan ng pananampalataya, may mga taong isinilang na tila kaaway ng katotohanan. Ngulit sila rin pala ang magiging pinakamalakas na tinig nito. Ito ang kwento ng isang lalaking kinatakutan ng iglesia. Ngulit kalaunan ay ginamit ng Diyos upang palaganapin ang ebanghelyo hanggang sa mga dulo ng mundo. Ang kanyang pangalang Hudyo, Saulo. Ngulit siya'y mas kilala natin ngayon bilang Apostol Pablo. Isinilang si Saulo sa Tarso, isang maunlad at kilalang lungsod sa rehiyon ng Cilicia na matatagpuan sa makabagong Turkey. Hindi siya isinilang sa kahirapan, kundi sa isang kagalang-galang at edukadong pamilya. Mula sa kanyang kapanganakan, siya ay isang mamamayang Romano, isang bihirang pribileyo na nagbibigay ng proteksyon, karapatan at mataas na katayuan sa loob ng imperyo ng Roma. Lumaki si Saulo sa isang tahanan na mahigpit sa kautusan ng mga Hudyo, tapat sa tradisyon at puspos ng relihiyosong disiplina. Sa kanyang kabataan, ipinadala si Saulo sa Jerusalem upang mag-aral sa ilalim ng mga dalubhasa ng kautusan. Doon, siya ay nahubog bilang isang Pariseo, isang grupo na kilala sa matinding pagsunod sa kautusan ni Moises. Para kay Saulo, ang relihiyon ay hindi opinyon, ito ay buhay at kamatayan. At nang marinig niya ang tungkol sa mga tagasunod ni Hesukristo, itinuring niya ito bilang isang mapanganib na pagbabaluktot ng Judaismo. Sa kanyang paningin, ang Kristyanismo ay banta sa banal na kautusan ng Diyos. Kaya't buong tapang, buong galit at buong paniniwala, winasak ni Saulo ang iglesia. Ikinulong niya ang mga mananampalataya, hinila palabas ng kanilang mga tahanan, at tinangkang patahimikin ang pangalan ni Kristo. Isang araw, habang naglalakbay si Saulo patungong Damasco, may hawak na pahintulot upang dakpin ang mga alagad ni Kristo. Isang bagay ang biglang nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Mga Gawa 9:3. Nabulag ang kanyang mga mata, bumagsak siya sa lupa, at isang tinig ang nagsalita. Isang tinig na yumanig sa kanyang kaluluwa. Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Nanginginig at takot, sumagot siya, "Sino ka, Panginoon?" At ang sagot ay bumasag sa kanyang buong pagkatao. "Ako si Jesus na iyong inuusig." Ang tagapag-usig ay hinarap ng mismong kanyang inuusig. Si Saulo ay iniwang bulag lamang sa mata, kundi sa dating paniniwala ng kanyang puso. 3 araw siyang hindi nakakakita, 3 araw na walang pagkain o inumin, 3 araw ng katahimikan, pagsisisi at paghihintay. Samantala, tinawag ng Panginoon ang isang disipulo, si Ananias. Sa kabila ng takot, sinunod ni Ananias ang utos ng Diyos. At nang ipatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo, parang kaliskis ang nahulog sa kanyang mga mata. Mga Gawa 9:18. Muling nakakita si Saulo, hindi lamang sa pisikal, kundi sa katotohanan. At ang dating kaaway ng iglesia ay ipinanganak muli bilang lingkod ni Kristo. Nang bumalik si Saulo sa Jerusalem, ang mga alagad ay natakot sa kanya. Hindi sila naniniwala na siya'y isang alagad. Mga Gawa 9:26. Paano nga naman magtitiwala sa lalaking minsang nagwasak ng iglesia? Ngunit ang Diyos ay may mas dakilang plano. Tinawag si Saulo upang maglingkod sa mga hentil, sa mga hindi Hudyo, sa labas ng Israel, sa buong imperyo ng Roma. Mula noon, siya ay tinawag na sa kanyang pangalang Latin,
Pablo. Isang apostol na kayang tiisin ang pangungutya ng sariling mga kababayan. Isang guro na marunong magsalita ng Hebreo, Griego at Latin. Isang mamamayang Romano na ginamit ng Diyos upang maabot ang lahat ng antas ng lipunan. Bilang apostol, tumayo si Pablo bilang saksi ni Hesukristo. Ang sentro ng kanyang mga sulat, ng kanyang mga paglalakbay, at ng kanyang buhay ay iisa lamang. Si Hesukristo ang tumubos sa sanlibutan. At nasa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, ang lahat ng nagsisisi, Hudyo man o Hentil, ay maaaring makaranas ng kaligtasan. Ang kwento ni Pablo ay patunay na walang taong masyadong malayo upang hindi maabot ng biyaya ng Diyos. Saan man tayo naroon, anumang nagawa natin, palagi tayong maaaring bumalik sa Anya. Ang dating tagapag-usig ay naging apostol, at ang kanyang buhay ay patuloy na nagpapatotoo sa kapangyarihan ng nagliligtas na pag-ibig ni Hesukristo. Ito ang Macarius Channel. Salamat sa panonood ng aming video. Nawa kayo ay pinagpala sa ating napanood. Hanggang sa muli, Shalom!